Eto na nga, bumalik na sa Quiapo ang grupo nila Tanggol gamit ang kanilang mga mamahaling mga sasakyan. Pagkababa pa lamang ni Tanggol sa kanyang sasakyan na mamahalin, aba naman talagang gulat na gulat yung mga tambay doon sa iskinita ng kanilang lugar. Namigay sila syempre ng mga ayuda kagaya ng kanilang ipinangako. Ayan po, binigyan nila isa-isa ang kanilang mga kaibigan at sinabing mabibigyan daw sila lahat ng ayuda at ng konting pera. Yan po ang sabi ni Tanggol. At ayan nga po si Enteng, binigyan niya ng ayuda itong artistang si Dagul. Tuwang-tuwa itong si Dagul, sabi niya talagang iba kayo, sabi niya sa grupo nila Tanggol. Talagang ang babait daw talaga ng grupo nila Tanggol. Ayan po, napakasaya po nitong si Dagul nang mabibayaan po siya ng blessings mula po dito sa grupo nila Tanggol. At syempre, ito nga pong si Oweng ay dumiskarte dito sa anak ni Dagul na si Pipay. Sabi po niya kay Pipay, pwede daw po siyang dumalaw sa gabi dito po kay Pipay. Pero ano po ang sinabi nitong si Pipay? Aba, ang sabi po niya dito kay Oweng ay pwede daw po dumalaw si Oweng basta po magpapaalam daw po muna si Pipay dito po sa kanyang tatay na si Dagul. Ayan, nag-ehem, as in ehem, dalawang beses po itong si Dagul na nag-ehem, nagpaparinig po na naririnig pala niya yung usapan at ang ginawa nga po ni Oweng ay natakot sa kanyang tatay ni Pipay at siya po yung nagtago sa likod ni Enteng. Samantala, nandun na rin po sa Quiapo itong si Tanggol ay dumiretso na po siya sa kanyang bahay para pasyalan, sa kanilang bahay para po pasyalan ng kanyang nanay na si Marites. Iniabot po niya yung kanyang dalang regalo, mga ayuda, inilagay po sa mesa para daw po yung kay Santino at sa kanyang nanay. At binigay po niya yung mga pera sa kanyang nanay, iniabot niya po ni Tanggol kay Marites yung pera. Sabi niya kunin na daw po ni Marites yung pera dahil pinaghirapan daw po yun ni Tanggol. Pero ang nangyari, binato po ni Marites yung pera sa mukha po mismo nitong si Tanggol. At nagtataka naman po itong si Tanggol kung bakit ganun po ang ginawa ng kanyang nanay Marites. Nagdrama po ang Lola Marites ninyo at sinabing hindi daw po niya matatanggap yung pera galing kay Tanggol dahil alam na po niya na galing daw po sa masama yung perang ibinigay ni Tanggol. Pero sumagot naman po si Tanggol at sabi niya pinaghirapan niya daw po yung perang iyon. Ayan, nag-explain si Tanggol pero itong si Marites ay para bagang hindi po nakikinig dito kay Tanggol dahil ang bukod akala niya, ayan, sinampal pa po ni Marites. Ayan po, pinagsasampol po si Tanggol at sinabi niyang alam na daw po ni Marites ang buong katotohanan. Kasi ang akala po ni Marites ay itong si Tanggol o si Coco Martin po ang totoong inalagaan nitong si Ramon na tatay po ni Tanggol sa karakter na yan. Ayan, galit na galit po si Marites. Ayan po si Ramon na inakala po ni Marites na siya na ngayong nag-aaruga dito po kay Tanggol. Ayan, pero ang totoo ay si David po ang nagpapanggap na Tanggol doon po sa mansyon ng mga Montenegro. Ayan, todo drama po ang ating bidang si Marites at palagay ko mapapalayas na si Tanggol dito. Ayan, sigaw po ng sigaw, as in malabes actress po itong si Marites dito at nagtataka naman po si Tanggol kung bakit ganun po ang reaksyon ng kanyang nanay. Pinalayas po, ayan po, pinalayas po ni Marites itong si Tanggol. Ayan, pinalayas po niya. Ayan, pinalayas at hindi po tinanggap yung pera. Kaya naman todo nanghihinayang ito si Tanggol. Kaya sa isa pong salo-salo ng kanyang mga kaibigan kasama ng kanilang mga pamilya ay inilabas po ni Tanggol ang kanyang nararamdaman dito. Sabi po niya, buti pa daw po yung mga kaibigan niya, nararamdaman nila na may halaga sila sa kanilang bawat pamilya. Di tulad niya na kahit anong gawin niya ay wala pa rin daw po siyang kwenta sa paningin ng kanyang pamilya. Ayan, todo emote po ang ating bidang si Tanggol at lumayas at nagsisising sana daw po hindi na lang daw po sila bumalik doon sa Quiapo ng mga kaibigan niya dahil ganun nga po yung nangyari, pinalayas lang po siya ng kanyang nanay at itinakwil. Ayan, samantala sa ibang kwento po, ayan po, si Tanggol nakasakay pa rin po sa kanilang mamahaling sasakyan papunta po dito sa kanilang pasugalan na kung saan sila na nga po yung nagmamay-ari at nandito na po yung bagong grupo na kinabibilangan po ng artistang si Angeliana. Ayan po, at yung iba pong mga artista, ayan, sila po pala yung mga karnaper ng mga mamahaling sasakyan, nakasabot po ni Sisay. Ayan po, pagkababa po ng grupo nila Tanggol, papasok po doon sa pasugalan, ay tinawagan na po kaagad ng karakter ni Anjo Iliana. Ito pong kanilang ninong na tinatawag na si William Martinez po sa totoong buhay. Ayan po, sabi po ni Ninong, papasok na daw po sila sa pasugalan. Ayan po, kasama po si Tisay o si Barbie Imperial sa totoong buhay. Ayan, nandoon na po sa loob ng pasugalan. Ito pong si Tanggol. Ayan, minamanmanan po yung mga naglalaro doon. At nakita nga po nitong si Enteng, itong si Tisay na nanloko po kina Tanggol noon.
Ayan, nakaharap po pala yung nasakyan na panalunan ni Tanggol noon. Ayan, nilapitan po ni Tanggol itong si Tisay at sinabihan na ang lakas daw po na loob nitong si Tisay na pumunta daw po sa pasugalan, samantalang meron siyang ginawang problema dito kay Tanggol. Peki nga po yung binigay niyang sasakyan na napanalunan ni Tanggol. Ayan, tingin po ng tingin itong karakter ni Ninong o ni William Martinez sa totoong buhay. Ayan po, sinabihan na po ni Tanggol na bakit daw po naroon si Barbie o si Tisay. Ayan, sabi naman po nitong si Tisay, ang lakas daw po ng loob na mansitan nitong si Tanggol para daw po siya yung may-ari ng pasugalan. Ayan, pero ayan, sinabi po nitong si Tanggol kay Sebio, sino daw po ba ang totoong may-ari? Ayan, sinabi na po ni Sebio na si Tanggol talaga ang totoong may-ari ng pasugalan. Ayan, syempre nagtakaw po itong si Tisay. Ayan po. Ayan, sabi po ni Tanggol, ayan, pahiya daw po itong si Tisay. Hindi niya alam na ang kausap niya ay siyang totoong may-ari na pala ng pasugalan. Ayan, samantala itong si Ninong ay tinawagan niya ang kanyang mga backup, sina Anjo at ang ibang grupo doon sa labas po ng pasugalan para pumanhik po daw po doon dahil kailangan ni Tisay ng backup dahil nga po na corner na ito ng ating bidang si Tanggol. Ayan po, hindi daw po makakalabas si Tisay doon hanggat hindi siya nakakabayad doon sa atraso niya dito sa grupo nila Tanggol. Pumasok na nga po yung grupo nila Ninong dyan sa loob at magsisimula na po ang bakbakan. Siyempre, una pong bibirada itong si Tanggol, ay sinipa na niya po yung isa. Ayan, syempre hindi naman po magpapatalo yung mga kasama ni Tanggol, ay pinagsisipa din po yung grupo nila Ninong dito. Ayan, umpisa na po ng bakbakan dyan. Ayan po, suntok dito, suntok doon, kaliwat kanan. Ayan, nakikipagsuntukan na po ang grupo nila Tanggol. Samantalang itong si Anjo at yung isang kasama niya po ay sumimple na po habang wala yung gwardya, ay sinakyan na po nila yung mga sasakyan nila Tanggol sa labas. Ayan, inilayo na po nila, ninakaw na po nila Anjo yung dalawang mamahaling sasakyan nila Tanggol habang wala pong nagbabantay sa labas na gwardya. Ayan, nakisama na rin po sa bakbakan itong si Madonna. Ayan po. Ayan, hindi ko alam kung double yan, pero ayan po si Madonna. Ayan, nakibakbakan na rin habang sina Barbie o si Tisay at si Ninong o si William Martinez ay nanonood lang sa nangyayari. Ayan, syempre bumunot na po ng baril si Tanggol, inilabas na po at pinagbantaan na niya yung kanilang mga nakalaban. Ayan, marami pa pong aabangan dito po sa FPJ's Batang Quiapo.